Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. Psalms 34, verse 15 hanggang 20. Basahin nato ng sabay-sabay. Nakita nyo na? Glory to God. Thanks God and praise the Lord. Psalms 34, verse 15 hanggang 20. Psalms 34, verse 15. Read begin. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivered them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as he of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa buhay at lakas. Thank you for this day. Thank you for thy word. Sweet Holy Spirit, help us, help me as we study thy word. Forgive all our sins. Thank you for the blessings at pag-ingat mo. Sweet Holy Spirit, guide us. And thank you sa lahat ng mga blessings spiritual. In Jesus Christ's name, Amen. Ako pa nanay ro, nag-umpang record abi maton. Ipakikuan nanay yung laptop ba yan? Okay. So, ang ba nanay? The title ngayon ay The Favor of the Lord to His Children. Yung title, The Favor of the Lord to His Children. Yung nagampang lato-lato Hambayan di ano maglaro kay naka-record. Ang title natin ngayon ay The Favor of the Lord to His Children. So yung pag sinabing favor, ito ay mayroon tayong pabor sa Panginoon. Yan ang favor. Pag sinabing favor, ito ay blessing ng Panginoon. Pag sinabing favor ay nalulugod ang Panginoon, na-place ang Panginoon sa iyo, sa kanyang mga anak. So, kung anumang favor ng Panginoon ay hindi niya i-withhold na ibigay sa iyo at sa akin yung gusto ng Panginoon. Ay yung kuhan nga, yung si Lord Jesus nga binigay di ba? How much more pa yung mga material things. Ito, hindi magambang po. Nag-record abi. Thank you. So, yan. Yan. So, may bata kasi laro ng lato-lato So, yun ang the favor of the Lord are to His children. Kaya sinabasa natin dito, number one, favor ng Panginoon sa kanyang mga anak ay number one ay itong sabi that the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are upon unto their cry. So His presence, yung presensya ng Panginoon, His presence always. So yun number one, His presence always, yung presensya ng Panginoon palagi. So makita natin dito, the eyes of the Lord are upon the righteous. So yung mata ng Panginoon ay sa mga matuwid. Ibig sabihin ay 24/7, 30 days, 1 month, 7 days a week, 365 days a year, now and forever. So yun yung favor ng Panginoon ay yung kanyang presence, His presence, the Lord's presence always, yung presensya niya sa atin ay nandun sa mga righteous. So ang mga righteous ay naging righteous tayo because of the Lord Jesus Christ. Yung unrighteousness natin, yung kalikuan natin ay napunta kay Jesus. Kaya nga dun sa cross si Jesus ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tinawag niya yung Diyos Ama. Pinabayaan siya because of sins ng mga tao na napunta kay Jesus. So yung katuwiran ni Jesus, yung kanyang pagiging righteous, bilang matuwid siya, napunta sa mga tao sa atin. So nagkaroon ng substitution. So lahat ng kasalanan, si Jesus na yung umako.
doon sa mga tao namang maniwala. Pero yung mga tao hindi maniwala, siyempre sila magbabayad sa kasalanan doon sa lake of fire in the future. Hindi sila tatanggap sa pagkabayad ng Panginoon. So, sila magbabayad. Katulad yung gasakay sa tricycle. Pag binayaran ko na yung pamasahe mo, hindi ka na magbabayad. Kung tanggapin mo yung pagkabayad ko sa iyo sa tricycle, libre ka na. Pero kung ayaw mo tanggapin yung pagkabayad ko sa pamasahe mo, ikaw magbabayad. Ganoon din kung hindi tanggapin ng tao yung pagkabayad ni Jesus sa cross, babayaran niyo yun. Kaya sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So doon sa spiritual death sa impyerno, sa lake of fire. Pero kung tatanggapin yung pagkabayad ng Panginoon sa ating kasalanan, oh Lord, tanggap namin yung pagkabayad mo doon sa cross, pagkamatan mo, ang yung death, ang yung burial and resurrection, tanggap namin Lord na yun ay para sa amin. Hindi na tayo magbabayad. Wala na tayong condemnation, hindi na tayo hatulan. So, kaya nga tayo ay blessed kay may favor tayo sa Panginoon. Yung ating pagiging unrighteous, ang nakikita na ng Diyos Ama ay yung righteousness na galing kay Lord Jesus. Ang tawag doon ay imputed righteousness. So, yun ang favor na His presence ng Panginoon ay always na nasa kanya mga anak. The eyes of the Lord are upon the righteous. Pero contrary dyan, yung sabi sa Psalm sa chapter 7 verse 11, the God are angry with the wicked every day. Kaya yung masama, ang Diyos na nasa langit, sa mga taong masama, sabi ng Biblia, God is angry with the wicked. Ganoon din nga ang mga pulis sa Dallas, Kuya Ricky, nagagalit niyan sa pag may gulo dito sa Purok 1. Palagi nilang, kumbaga, ikaw na naman, kumbaga nagagalit sila ang mga pulis nila sa Kuya Ricky pag may mga kababayan tayo na palaging gumagawa ng gulo pag nalalasing. Siyempre, trabahuin naman ng mga pulis kung may mga gulo. So, ikaw na naman, palaging ikaw na lang. Yun tao lang yun How much more ang Panginoon, sabi ng Psalm 7 verse 11, God is angry with the wicked every day. Imagine, every day. Pero sa righteous, sa atin naman, nadidelight ang Panginoon, natutuwa, nalulugod, napiplease ang Panginoon. Kaya yung favor niya ay nasa iyo. Si Linling, kung good girl ito na pagkabata, ay may favor to sa Panginoon at sa nanay niya. Siyempre, birthday niya ngayon birthday girl. 13 years old. Takpan na yung tingnan niya. Naka-YouTube yan, Linling. Naka-record na yan. Birthday mo ngayon. So may favor ka kay mama mo. Kaya hingi ka na ngayon. Dahil birthday mo. So, yan ang favor ng Panginoon sa atin. Sa kanyang mga anak. Diba? Ay sa Panginoong Isus nga may favor rin ang Diyos Ama kay Jesus dahil masunuring siyang anak Kaya nga sabi daw na ang name ni Jesus is the name above all names. May favor ang Panginoon. At lahat ng sabi ng Biblia, all power is given unto me in heaven and in earth. So lahat ng kapangyarihan ay binigay na ng Ama sa Panginoon, kapangyarihan sa langit at sa lupa. So kay Jesus na lahat ng power. Kaya hindi pwedeng dumaan sa Ama na hindi dadaan sa anak. Ibig sabihin, kung pupunta ka sa Ama, yung iba kasi diretso sa Ama, ay dumaan sa anak. Mali. Ang turo ng Bible, dadaan sa anak. Sabi ng Biblia, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through Jesus. Except through me, Jesus Christ. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa appointed son na yan na si Kibuloy. Manluloko yan, mandaraya yan. Bastos yan. Sabi niya, siya daw yung appointed Son of God. Mali. Isa lang ang Son of God na totoo, si Lord Jesus Christ. Pag sa Bible lang nakakita doon na sons of God, ayun. Sons and daughters of God, na sabi doon na pag tumanggap ka, John 1:12, as many as receive Him, to them will be power to become the sons of God. So lahat ng
tumanggap kay Jesus Christ, lalaki o babae, bilang Lord and Savior, naniwala na si Jesus namatay, nilibing, after 3 days nabanaw, ay binigyan ng power, authority to become the sons and daughters of God. So yan ay favor, blessing sa atin yan, na tayo ay adopted tayo na sons and daughters of God. Salamat tayo sa Panginoon. Kaya dito, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are upon their cry. So yung ears ng Panginoon ay sa cry, sa pag-iyak, sa panalangin, sa panambit, sa panaghuy ng kanyang mga anak. Katulad dun sa Old Testament, sa Genesis, si Seth and the people began to call upon the Lord. Katulad rin si Abraham, si Sarah, they cry unto the Lord na makaanak. Dahil si Sarah, 90 years old, si Abraham, 100 years old, wala silang anak. So, nag-pray man sila sa Panginoon. So, they cry unto the Lord, binigyan sila. Kaya kahit si Hagar, dahil ang kanyang anak naman na si Ismael ay nagugutom na, nauuhaw na, Hagar cry unto the Lord, sa Diyos na nakakakita sa kanila. Kaya binigyan sila ng Panginoon ng favor. Nag-cry sila. Katulad din ni Hannah na walang anak, nag-pray siya. Pinakaluban siya ng anak. At ang anak niyang pangalan ay si Samuel, ang propeta ng Diyos. Kaya ganoon. Tumawag rin si Moses. Nag-cry rin. Many times si Moses nag-cry unto the Lord. Nanalangin si Moses sa Panginoon, pinakinggan siya. Si Joshua nag-pray. Kaya yung araw ay stand still. Mag-steady ang araw, hindi umikot. Yun, nag-cry si Joshua at pinakinggan rin siya ng Panginoon, si Joshua. So sa Bible rin, si Elizabeth at saka si Zacarias, walang anak. Nag-pray rin sila, pa mga tanda na sila. Nag-cry sila sa Panginoon at nagawa sila ng anak. At yung anak nila ay tinawag na John. Kalaunan, tinawag siya na si John the Baptist. Sa buhay mo at sa buhay ko, marami rin beses na ito nag-cry unto the Lord tayo. Sa atong health, sa sarili, sa kapamilya, sa trabaho, sa pinansyal, sa relasyon sa kapwa, sa komunidad, anumang mga problema o within the church members, sa mga Baptist people, nagka-cry din tayo sa Panginoon and the Lord heard us. So yan yung sabi niya, and His ears, ang ears ng Panginoon are open unto their cry. Yan. Kaya pasalamat tayo sa favor ng Panginoon. Pero dito sa verse 16, the face of the Lord is against them that do evil. Yan, everyday God is angry with the wicked every day, to cut off the remembrance of them from the earth. Verse 17, the righteous cry, and the Lord hear it, and delivereth them out of all their troubles. So yung righteous ay palagi nagka-cry, naghingi ng tulong sa Panginoon. Kahit si David, mayroon rin siyang mga trouble, kasi ang kanyang anak na si Absalom, nag-rebelde sa kanya. Gusto ni Absalom agawin yung pagiging hari ng tatay niya. Ayaw naman niyang mag-away sila ng anak niya at mapatay niya anak niya o suguin niya yung kanyang mga tauhan na patay niya anak. Ayaw naman yung mangyari yun. Kaya sila na lang ang umalis. Kwan yun, sa pamilya ay malaking pan rin yun. Trouble rin yun. Pero umalis na lang siya. Ayaw niya makipagsagupa sa anak niya. So, ganoon din. Nung nakasala si David kay Bathsheba, nag-cry rin sila. Grabe rin ang kanyang kwan. Kaya sabi niya, restore unto me the joy of salvation. At mismo yung anak niya na dalawa ay may gusto, kasi si David ay ang asawa niya rin ay, so of course marami rin siyang naging asawa that time, at ang yung mga anak niya, yung magkapatid sa tatay ay may gusto rin sa isang kapatid. Kilala niyo yung pangalan ng panayon, yung kalimutan ko na yung pangalan doon, na yung anak niyang lalaki sa ibang nanay may gusto sa isa ng mga anak niya,
nagustuhan niya, ang ginawa doon ay pinagsamantalahan. Ayun, malaking dagok rin yun sa buhay ni dito sa within the family. O, maraming affliction. Kaya yung kuya rin yun, inantay lang ilang taon. Tapos pinatay niya rin yung nag-abuso sa kanyang kapatid. Yung kapatid niya rin sa tatay. So grabe yung kanyang trouble ni David. No? Because of sin ay nanganak. Ang kasalanan kasi ay nanganak. So the righteous cry siya sa Panginoon, of course sa kanyang mga pagkakamali, and the Lord delivered him out of all their troubles. So hindi lang within family, may trouble si David sa kalaban nila mga Philistine, yung lahi ni Goliath, may trouble yun yan sa si David, within and without. So yan ang affliction ni David. Kaya number 2, the Lord is nigh unto them that of a broken heart, and saveth such as he of a contrite spirit. So ito naman sa verse 19, for many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. So yung affliction is pain. Ang affliction ay suffering. So ang tao ay, lahat ng tao ay mayroong affliction, may suffering, may pain. Yan man ay mayaman, yan man ay mahirap, ay nakakaranas tayo niyan. So walang exempted. Even the Lord Jesus Christ nakarenaissance ng pain, ng affliction, ng suffering. Could you imagine, kahit yung parents, the Lord Jesus in the flesh, yung kanyang foster father, si Joseph, ang si Mary. Imagine si Lord Jesus, sa kanyang buhay pa lang, baby pa lang, binantaan na siya ni King Herod na patayin. At nung siya ay lumaki na, si Lord Jesus sa templo, kaya nga hindi siya nanatiling holy child o santo ninyo si Jesus. Siya ay lumaki. Kaya baka hanapin nyo kung may santo ninyo sa langit. Wala na tayong makita santo ninyo dahil yung holy child na yan, si Lord Jesus yan, lumaki na siya. Kaya nga, pag gusto sila, pag santo ninyo, pag gusto ng inom, no? Ay ayaw nila na, kasi pag sabi niya, Viva kay Lord Jesus Christ, parang alanganin eh. Kasi alam nila na hindi gusto ni Lord Jesus Christ yung ginagawa nilang pag-inom ng mga alak, walang taros na pagsasaya. Kaya bumili na lang sila ng santo ninyo na lang para at least bata. Kayanin natin bata. Kaya pagdating sa langit, baka hanapin natin si santo ninyo. Walang santo ninyo doon, ha. Si Lord Jesus Christ na yun. Malaki na. Okay? So, siyempre yun ang nakasulat sa Bible. Siyempre yung mga tao sa mga nauna sa atin, gumawa kasi sila ng sarili nilang mga angkop sa kanilang gusto, kaya ganun ang nangyari. Pero ang turo ng mga disciple, nung mga unang panahon pa, si Lord Jesus Christ na. Kaya sabi sa Acts 4:12, walang binigay sa silang ng langit na ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan lang ni Lord Jesus Christ. Kasi ang tao, ang daming mga diversion na ginagawa, no? Minsan, si Jesus naging itim na, no? Naging black na sa rin na. Kaya, minsan yung tao, ang daming mga ginagawa. Minsan malilito na yung tao, hindi natuloy nakapokus direkta kay Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ na namatay sa krus, dahil sa kasalanan natin, inilibing, after 3 days na buhay. Yan ang gospel, good news, that only Jesus Christ saved. So dapat, yan kung ang i-focus sa tao, sa mga kaluluwa, yan ang ipangaral. Minsan, nagasanga-sanga na yung mga ibang turo. Ay kung pasalihan pa ng si Pedro, pasalihan pa ni Mama Mary, ay di, makuha na, malito na yung tao. Pero sa atin, si Lord Jesus Christ rin. Siyempre, we love naman yung Katoliko, Iglesia, Mormons, Sabadista. Mahal natin yan. Kasi mahal sila na pa, may kaluluwa yan. Pero ang turo ng Bible kasi, kung ano lang nasa Bible, yun lang dapat. What the Bible says. So, only Jesus Christ saved. Si Jesus lang, by faith. For by grace are you saved through faith. Sa Panginoong sa Kristo lang. At wala nang iba pa. So, yan ang kunta. Kaya lang, ang tao,
may kanilang paniwala, yun ang sa kanila. So, kanila yun, karapatan nila. Ika nga. So, ang paniwala man natin ay ang Panginoon Kristo at ang Biblia, ang Word of God. So, ito rin sa atin. So, kung ating ibigay ito sa kanila, ayun yung tanggapin, wala tayong magawa kasi may sarili na paniwala. Pero may paniwala sila at ibigay rin sa atin, kung nasa Bible yun, tanggap natin. Pero kung wala naman sa Bible, hindi natin ma-absorb yun, hindi natin matanggap. Kasi tayo, Bible believers tayo, followers ni Lord Jesus Christ. Kaya, dito, ang affliction ni Lord Jesus, naranasan niya yan nung siya ay bata pa. Pero nung lumaki na siya, may affliction siya sa mga kapwa religious leaders, sa mga Parisiyo. Hanggang sa cross, may affliction siya, may pain siya. Kasi yung relasyon nila ng God the Father ay dahil sa kasalanan ay pinabayaan siya. Kaya sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya dahil, sabi ng Biblia sa Isaiah, na ang Panginoon na hindi makatingin because of sin. Ay yung sin kasi, yung kasalanan ng mga tao na punta sa buktong anak kay Jesus Christ. Kaya ganoon ang nangyari. Pinabayaan siya ng Ama because sa kasalanan. So, yun naman ay walang yun, once and for all. Para lang sa ating ikabubuti rin yun na kaligtasan. Kaya, affliction ng Panginoon. So, ikaw, alam ko may affliction ka rin. Si Mama Annalyn, affliction niya sa kuya niya, ginawa na ng Panginoon. Ito kasi ang mahirap pag na-stroke, high blood, na-stroke, kumatos, ICU, tubuhan, imbis matagal pamatay ng mga maaga. Yan. Kay Sterpin, may affliction rin kay papa niya. Na-stroke rin. Kaya dapat huwag patubuhan. High blood. Affliction. Sa ating mga loved ones na hindi matigilan na sa pag-inom ng alak. Kasi ang alak na rin yan, addiction, nahanap ng singkatawan, parang sigarilyo rin yan, at para rin yung ibang na-addict na rin sa panood ng malaswa, ng mga bold. Bisyo na rin, katulad ng drugs. Yan, paano rin? Addiction na rin kasi yan. Cellphone, addiction. Ang mga bata, may sinilphone, na-addict na kayo, makinig mo na kayo ng Word of God. Ha? Affliction, addiction na yan. Yan. Diba? Kaya, yan yung mga bata ngayon, ay addiction na rin yung sa cellphone. Kaya sa Bible rin, mayroong addiction rin, and they addicted themselves in the ministry. Meron yung mga Bible character na addict rin sila sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya affliction of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. So may mga affliction, bawat isa. Si Heidi, si Mamili sa kalusugan, si Hining, may affliction din yan. Sa mga anak, kay Dino, affliction. Sa mga bata, sa school, meron din kayong mga affliction sa classmate nyo, sa inyong mga project, may pain sa mga project, nahirapan kayo sa mga thesis, yan, mga affliction. Sa kapwa manggagawa, may affliction. Sa kapwa manampalataya sa Baptist, affliction. Pero the Lord delivered him out of them all. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Lahat ng mga affliction na yan, alam ng Panginoon yan, kaya naranasan niya rin. At sa verse 20, he keepeth all his bones, not one of them is broken. Ito ay prophecy ito, nga iningatan ang lahat ng kanyang buto at walang na-broken. O si Lord Jesus, ang kanyang katawan ay walang na-broken na buto nung siya nasa cross ng Calvary. So ito nga ay prophecy about Jesus Christ ito. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Kaya may favor siya sa God the Father. Kaya masunurin si Jesus. Voluntarily, binigyan niya yung sarili niya para sa tao, sa kaluluwa ng tao. Salamat tayo sa Panginoon. Ang kasalanan ng tao yung niligtas. Hindi ang kasalanan ni Lucifer, ng mga demonyo. Kasi nakasala rin sila eh. Kaya lang, ang kamatayan ni Jesus Christ para yun sa kasalanan mo at kasalanan ko sa tao. Salamat tayo at tayo ang niligtas. Kaya
wala nga tayo naman sa totoo lang, wala naman tayong walang pagmalaki sa Panginoon. Kaya pasalamat tayo kahit malaman mo lang na ikaw na yung adopted son of God. Wow, adapt ka. Oh, blessing na yun. Oh, usually ang dapat maligtas mga Israelites, mga Hudyo. Kaya lang sabi ng Biblia, ang mga Hudyo, sila yung mga stiff-necked people. Sila yung mga hard-headed people. So because of their sin, ay sa kanilang mga attitude, yung gospel ay ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kaya nangyari, yung blessing na punta sa iyo at sa akin, kaya yun ang blessing. They rejected Jesus. So pag reject nila kay Jesus, napunta yung blessing sa iyo at sa akin, sa mga Gentile people, sa mga Jewish people. Oh, kaya nga salamat tayo sa Panginoon na tayo ay binigyan ng pansin na reject yung mga Hudyo si Jesus. So masakit rin na ma-reject, pero praise the Lord, blessing in disguise. So pag reject kay Jesus, napunta yung blessing sa mga Gentiles. At tayo, tinanggap natin si Jesus Christ by faith. Kaya tayo naging sons and daughters of God. Kaya yon, ang title ngayon nating umaga ay The Favor of the Lord to His Children. The favor of the Lord to His children. Yung favor ng Panginoon sa kanyang mga anak. Number one, His presence always. Number one, His presence always. Sa kanyang presensya. Number two, He is near to His children. Number two, He is near to His children. Yung favor ay malapit ang Panginoon sa kanyang mga anak. Alam niyo kung gaano kalayo ang Panginoon? Gaano kalayo ang Panginoon? Ha? Gaano ba kalayo? 1,000 miles? A million miles? Lapit lang ang Panginoon. Ang Panginoon nga, He is a prayer away. Prayer lang. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knewest not. So ang Panginoon ay a prayer away. Pag tayo nga may mga problema, may affliction, may pain, pag nagpray ka, yung pagiging nagulumihanan ka, affliction mo, stress mo, yung distress, pag nagpray ka sa Panginoon, nawawala. Di ba naiibsan? Right? The Lord is a prayer away. Yan. Kaya ang verse 7, the heaven that gave rain, malayo yan. Pero narating na rin yan. Kung nakasakay ka sa aeroplano, nakarating na kayo sa verse 7. Kasi ang aeroplano, yung verse 7 ay itong the heaven that gave rain, yung clouds. Kaya sabi, ang ibon na nasa langit. Kaya pag sa aeroplano ka, maulan, ang aeroplano umakyat sa ibabaw, walang ulan pala sa ibabaw. Kaya verse 7, sa second heaven, ito yung galaxy, Milky Way, suns, stars, moon. So nakarating na rin, may nakarating na rin sa second heaven, yung si Neil Armstrong, yung kapatid ba yun? So nakarating na sila. At sa Mars, nakarating na rin. May nakarating na sa Mars, no? Na tao. May nakarating na. Astronaut, HGR. Nakarating na sa Mars. Na tao. Astronaut. Sa Mars. Nakarating na sila sa mga planets. So, discover pa nila kung makasurvive doon yung tao. So, sa second heaven yan. Yun ang Milky Way. So, galaxy. And then sa third heaven, the abode of God. Doon nakatirang Diyos sa third heaven. Siguro, after 100 years, sa third heaven na rin tayo.
Hindi naabutan ng 100 years, nasa heaven na tayo. Ibig sabihin, 100, after 100 years, wako niya, ang edad ka to, 150 to. Ikaw, Sister Pen, 146, 48, oh. Sinay ID, 165 na. Kailangan na di ba? 65? 66? Oo. Kaya hindi siya abot ng after 100 years, nasa third heaven na tayo. Hindi abot. Ayan. So, salamat tayo sa Panginoon na sabi ng Biblia, sa absence of the body, to be present with the Lord. Kaya ang kuya ni Ma'am Annalyn, ang edad lang niya ay, I think 57 years old, na high blood kasi. Pag high blood, na stroke, na kumatos, na ICU, intensive care unit, intensive ay masinsinan din nga. Here, pag-alaga, unit ay lugar, ICU. Pag ICU na yan ay ginakubaan ko na ako kasi everyday ay mahal. Ay intensive, grabe. Ha? 3,000, 8,000 every 24 hours. So, yan ay nakakakaba na yan. Kaya, pagkuhan niya, naisiyo, ang advice, tubuhan. Kaya pag tubo na, kasi may hemographic daw, ano? Tama yun, hemographic. Basta yun na, may word na ganyan. O, baka mali lang ako, basta hemographic. Wow, basta yun, may katunog bang hemographic. Dugo daw na namuo sa pumutok, sa ulo. So, tutubuhan. So, pag na-blood clot. So, pag pinubuhan na yan, butasan, ay wala na. Nakuha na lang rayon, masin na lang bumubuhay. After ilang araw, napatay na. Si Ma'am Annalyn, gabiyahin na yan. Galing siya sa Batangas na bus, series bus, Batangas pa Makati. Nang umaga ng Wednesday, ay nag-chat ay, wala na si Kuya, namatay na. Yan. Kaya, sabi ko kay Ma'am Annalyn, dito pa sa Aklan, kasi Hana, JJ, hindi nyo ako pagpatubuhan, ha? Basta di ako pagpatubuhan. Ano ba mga tabo? No. Dati si Ma'am Annalyn ay patubuhan daw, sabi ng doktor, tubuhan daw sa labunan. Sabi ko, hindi dok, mag-pray lang ako at magtitext ako sa mga pastor, kapwa pastor, pag-pray. So, by the grace of God, and the Lord heard the cry of my affliction, my pain, our affliction and pain ng mga loved ones, at hindi na natubuhan si Ma'am Annalyn. Nakasurvive siya. Oh, kaya kung tubuhan mo yan, ay, ano yun? Hindi ka na makakantang maayos, hindi ka na makaturo na maayos. Oh, hindi ka salita. So, ganon. So, wag kayong kuan lang kasi ating body naman ay nilika na Panginoon niya, may natural healing power yan eh. Minsan nga, mo yung laway nga na galing eh. Pagkagat ang lamok, lawayan ko lang yung kagat ng lamok. Kita mo yung mga pusa, aso, pag may sugat, ginulaway na nila. Kasi Lord Jesus nga, di ba may bulag, dumura siya, pag pila ng Panginoon, ginkuha niya sa, yung pila niya, ginkuha niya sa lupa, pahid nga sa mata yun, no? Oh, tapos nagaling, no? Wait, di ba ka explanation yan? O ka nagugas pa yung bulag na yun sa pool of Siloam. Ay, iba pa lang, so, gano'n yan. Correct me if I'm wrong lang. So, ibig kong sabihin ay, ang Panginoon ay, nakikinig sa ating mga afflictions, sa ating mga pain. Kaya huwag kalimutan ha, the Lord, the favor of the Lord to His children. So ang favor ng Panginoon, una, anong una? Ang first point natin, His presence always. At number 2, He is near to His children. Malapit siya sa kanyang mga anak. Dalawang puntos lang tayo. Ang favor ng Panginoon, tandaan niyo, ang favor ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa atin, hindi lang sa atin, all over the world, ang mga anak ng Diyos, ay nandun ang kanyang presensya at malapit siya sa kanyang mga anak. Kaya, mahal natin yung ating mga kababayan na mga Roman Catholic.
even ng mga ibang sikta, mga religion, mahal natin sila sa Panginoon. Kaya how we wish na yung panampalataya nila ay according sa Word of God, according to the Gospel of the Lord Jesus Christ. Na si Lord Jesus ay namatay sa ating mga kasalanan, inilibing after 3 days, muli na buhay. And whoever believes Jesus Christ by faith receive Jesus as personal Lord and Savior, ay binigyan ng power, authority to become the sons of God. So pag anak na ng Diyos, sa heaven pupunta. So blessing yan, favor yan. Kaya mga material things na kailangan natin, ibibigay ng Panginoon yan. Hindi yan i-withhold. Mag-wait lang tayo. Huwag lang tayong magmadali. Ay sa amin yan, sa tricycle lang sa motor lang Ilang years kami nag-wait. Nag-start ako dito sa Aklan nun ay nag-sulwining ako sa Banga nun ay nag-start ako December 1, 2005, sulwining sa Banga. Pero nagka-motor na ako January 12, 2022. Ibig sabihin, gaabot ng ilang years? 2005, 17 years. Imagine 17 years na hintay. Imagine para magkaroon ng service lang para sa paglilingkod sa Panginoon. At si Brother Jardine ay nakaroon ng blessing din dayon, di ba? So, yan, wait lang kita. Wait lang, antay sa Panginoon. So, blessing lang. Kaya, the favor of the Lord to His children. Amen? So, yung iba na lang na sa lang, yung hindi naabutan na mga ibang preaching, sa na lang, pag siya yung mga nauna. Okay. So, pray tayo sa Panginoon, baka alas 12 na, para kakain naman tayo, physical food. Let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you sa Word of God, the favor of the Lord to His children. Thank you, marami kang favor, Panginoon, hindi lang kay David, hindi sa mga Bible character, maging sa time namin, meron kang favor because of the Lord Jesus Christ. Your presence ay always nasa amin at ikaw ay malapit, Panginoon, sa amin, sa iyong mga anak, lalo sa mga affliction, those suffering, those in pain. So thank you. Mayroong mga pain ang bawat isa, may mga affliction, pero salamat, Panginoon, na nakikinig ka, kay malapit sa amin, at ikaw, Panginoon, ang iyong presence ay palagi lang sa amin. So salamat po. Ingatan mo si Mama Nalyn, safe travel, bukas, Manila to Calibo. Comfort sa Panis family doon sa Puerto Princesa. We pray man si Namili, good health, healing sa kanyang karamdaman. Ang sinay Heidi, bless man ang kanyang health, ingatan mo rin ang kanyang mga anak sa Laguna, si Julian, si Vanessa. We pray rin si Vanessa, di sana makaroon ng anak sila, ang kanyang mister. We pray, ikaloban mo rin ang sila ng baby boy o baby girl, Panginoon. We pray rin, Panginoon, si Sister Pin, bukapan niya, complete healing recovery, financial provision, Panginoon, sa kanyang pagka-stroke healing, maka-uwi na rin sila, Panginoon, doon sa Washington. At Sister Pin, at ganun po si Papa, pagkaluban ng mga gandang trabaho, ingatan niyo rin lumagaw spiritual doon, ang si Jumar, wisdom sa pag-aaral. Si Linlin, more birthdays sa kanyang buhay, Panginoon. Thank you, bless mo siya, birthday niya ngayon. Pagkaluban sila maraming birthday pa sa kanyang buhay, good health rin sa kanya. Si Ana Gigi sa pag-aaral, Rilankin, si Kertong, si Ricky Jr., si G.A., JJ, si Crystalline, si Caitlin, si Kertong sa pag-aaral, wisdom, at si Siyang. Liper na si Kuya Ricky, tulungan niyo, Panginoon, na hindi siya masyadong mag-inom ng alak para hindi makapansa ng pag-drive. Malayo siya sa kapamakan. Ikaw mag-tulong sa kanya, mag-say, learn to say no. Palain man si Brother Bong, but Edgar man, dinner, ako man sa pag-drive, safety, Panginoon, ang mga anak niya. Liper na si Sister
munit sa kanya ATM, impasa na yung mga loan na at balik sa kanya ATM, Panginoon. Wisdom sa pagtuturo sa kanilang mga seminar at salamat bakasyon ngayon, Panginoon. We pray na ang mga absent ngayon dito, we pray makasama namin next time. Tulungan niyo rin sila, Panginoon. Wala naman giving at ang physical food, bless mo rin. Wala niyo rin, Panginoon, ng mga loved ones here and abroad, at salvation nila. Wala yung mga friends sa Facebook, sa YouTube. Salamat, Panginoon. We pray rin, Panginoon, na mga ibang panampalataya na sila ay mai-align ang kanilang panampalataya according sa Holy Bible, Panginoon. About the Lord Jesus Christ, kay Jesus Christ lang manampalataya at wala nang iba. Thank you for loving us. We love you. Thank you, sweet Holy Spirit. Sa iyo, Ama, ang lahat ng glory, honor, power. In Jesus Christ's name. Amen. Jay. Amen. God bless. Bye-bye.